Okay guys, maghihiwa po ulit ako ng kaunting rekado. Nung po kasing hindi ko na po matandaan kung anong panahon po yon. Ako po nagbiyahe ng bahagi ng norte. So may ibinigay po sila sa aming sausawan at naibigan ko po yung lasa. So hindi ako nakatiis, tinanong ko po sila. Parang sa La Union po yun. Tinanong ko po sila kung ano po ba yung halo ng kanilang sausawan dahil hindi naman po siya bagoong. At ang sagot nga po sa akin, yun daw po ay dugo ng baboy na kanila pong ginisa at nilagyan po ng bahagyang alat at may kumpletong ricado. So hindi man nila sa atin sinabi kung ano yung proseso at ano po yung kanilang sikreto. Dahil may natira po tayong dugo doon sa ating pong ginawang batsoy, ay susubukan ko po na lutuin din at susubukan natin kung magagaya po natin yung lasa dahil nga po talagang ating pong nagustuhan mga kabiyahero. Yan, hindi naman siguro masamang subukan. Total, itatapon din lang naman po natin yung maraming dugo na yon. Susubukan na po nating gayahin. Parang sa may gawi po ng La Union ko natikman yung ganong uri ng sausawan. At nagulat ako na dugo pala ng baboy yung kanilang ginamit. Ang nangyari, bumili po ako ng... May binili ako, hindi ko matandaan kung hilaw na lulutuin o luto na. Tapos may nakahiwalay nga pong ekstrang plastic na hindi ko naman po in-order. At nung tikman ko nga po ay masarap at ang sabi nga po nila sa akin ay dugo daw po yun ng baboy. So kung makukuha po natin ito, ang kanilang diskarte at magugustuhan natin yung lasa, kapag tayo po ay bumibili sa palengke ng pantinuguan at labis-labis po yung dugo na ibinigay, so hindi na ho natin kinakailangan pang itapon kung makukuha po natin yung tamang timpla mga kabiyahero. Yan, sakto na siguro ito. Okay. Susubukan na po natin siyang gisahin. Ayun. Lipat na po tayo doon sa ating kalan. Ayan, umpisa na po tayo. Buhayin po natin ang apoy. Lagyan po natin ng mantika. At hintayin po natin siyang uminit. Ayun, mainit na po siya. Ilagay na po natin yung ating hiniwang rekado. Yan, subok lang po ito. Kapag hindi masarap, itapon. Lagyan natin ng maraming paminta.
Lagyan natin ng asin. Ayun. Tutong na yung kanyang rekado. Mabango na siya. Pagkatapos, ilagay na po natin ang dugo ng baboy. Mikos-mikos lang po natin. Ayan, nilagyan na po natin ng ceiling green. Hindi na po natin ito dinagdagan ng tubig. As is na po yan kung ano po yung ibinigay sa atin doon sa palengke. Ayan, lagyan po natin ng seasoning. Saan na ba yan? Ito na alam kung nasa yun ang kanyang lalagyan. Ayan. Mukha na siyang dinuguan. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa maluto. Mikos-mikos lang, mikos-mikos. Malayo pa doon sa hitsura nung natikman ko. Lagyan po natin ng suka. Ayun. Mikos-mikos ulit hanggang sa mawala yung kanyang water content doon sa dugo. Hindi man natin tinubigan, masabaw. Siguro galing doon sa mismong dugo, pagka hindi puro yun na ibigay sa atin. Pero mabango na siya. Ayan, wala na po siyang sabaw mga kabiyero. So, tinikman po natin, okay naman. Masarap na po yung kanyang lasa. Ang hindi ko lang po nakuha, yung natikman ko po, hindi ganitong buo-buo yung dugo. So, malamang may sikreto po silang inihalo pa. Siguro tubig at style pagluluto ng dinuguan. Pero yung hitsura po niya at lasa ay parehong-pareho na po mga kabiyero. So, okay. Unang subok lang po naman natin yan. At sa mga darating na araw, pag may labis po tayo ulit dugo, susubukan po naman natin yung ibang style para makuha po natin ang perfecto mga kabiyahero. Ayan, mukhang sawsawa na po siya, mukhang bagoong na po siya. Purong dugo po yan. Rekado lang po ang ating inihalo mga kabiyahero. Hanggang dito na po at maraming salamat.